nakatanggap at nakaranas ng reason ng pagparito ni Jesus. Maraming dahilan ang pagparito ni Jesus, pero ibinabahagi ko po yung 3 main reasons of our Lord Jesus Christ coming to this world. At ang pinakauna po dito, yung number 1 na naibahagi ko po sa inyo is to revive. Jesus Christ came to revive the people upang bigyan ng buhay. Bakit? Ang tao ay patay. Patay spiritually. Hiwalay sa Diyos. Mababasa po natin sa John chapter 10 in verse 10, ang sabi ni Jesus, the purpose of my coming is that for us to have life and life in full. Hindi lang basta buhay, kundi buhay na sagana. Naitanong nyo ba nung mapakinggan nyo ito, mabasa nyo ito, John chapter 10, sabi ni Jesus, first referring to Satan, the thief comes only to steal, kill, and destroy. So yan yung purpose ni Satan. Kaya wag po tayong masurprise kung bakit merong killing, may destroying, may stealing, because mayroong thief. At yan ay si Satan, ang tinutukoy ni Jesus. Mayroong Satan sa mundo. Pero itong maganda, sabi ni Jesus, I have come that they may have life and have it to the full. Naitanong nyo na ba, Jesus, may buhay naman ako . Ano bang sinasabi mong buhay? Naparito ka upang kami ay magkaroon ng buhay. Buhay naman kami. Yes, buhay tayo. But hindi it's not the life of God. Kasi Jesus sabi niya, naparito, ang dala niya ay buhay. It is the life of God. Yun yung wala sa atin. Yung life of God, ito po ay everlasting, eternal life. Ito yung dala-dala ni Jesus. Kung bakit siya napunta rito. Kaya't mabasa din natin in John chapter 5, in verse 24, tingnan po natin ito, sinulat ni John, sinabi ni Jesus, 5:24, I tell you the truth, whoever hears my word and believe him who sent me has eternal life. Sino? It's the truth. Sino? Whoever hears my word. Kasi ang word ni Lord, it's life. It gives life. And will not be condemned. O, hindi na hahatulang maparusahan. Hindi na ikokondina. Ano? Yung mga nakikinig at sumasampalataya sa Panginoon, sa ating Diyos. He has crossed over from death to life. Sino dito sa umagang ito, alam mo, sigurado ka sarili mo na, nag-cross ka na from death to life. Kasi dahil sa kasalanan, alam natin na lahat ay patungo sa kamatayan. Kaya nga ang tao namamatay. Kaya nga may libingan. Kaya nga may punerarya. Kaya nga may lamay. Kasi may kamatayan. Pero, physical death yon. Meron ding spiritual death. Kaya nga naman may impyerno, may pagkahiwalay sa Diyos. Pero pwede tayong mag-crossover. Pwede tayong mag-cross from death to life. Paano tayo makapag-cross? It's through Jesus Christ. Siya ang buhay. Kaya huwag mong imimiss sa mundong ito habang narito ka, it is the opportunity of life na makapag-crossover ka. Oo. It's not religion. Alam natin si Jesus Christ. Anong sabi ni Jesus? John 14:6. Sabi ni Jesus, ako ang daan, ang buhay, at ang katotohanan. Walang makapunta sa Ama maliban sa akin. O paano makapag-crossover? It's through Jesus Christ. Sapagkat siya yung nagbigay, nag-alay ng buhay sa atin. Acts 4:12, walang ibang pangalan na ibinigay ang Diyos dito sa lupa, sa silong ng langit, para ang tao
maligtas. Walang iba. It's the name of Jesus Christ. Tuloy po natin. Ituloy po natin yung John chapter 5 in verse, binasa natin yung 24, basahin natin yung 25. Ito, sabi ni Jesus, another truth. Si Jesus po, tingnan niyo po, pag nagsasalita siya, binibigyan niya po ng diin. Sinasabi niya po, it's the truth. Bakit? May lies, may deception. Kaya sinasabi niya, tingnan niyo po, ano sinasabing pangalawa ni Jesus? A time is coming and has now come. Dumating na. Dumarating ang panahon at dumating na nga. When the dead will hear the voice of the Son of God. Siguro magtatanong na naman tayo, Lord, patay nga eh. Paano makapakinig? Patay spiritually. Pero physically, alive, may tenga. Tayo, tulad ngayon, nakakapakinig, ano? The dead will hear the voice of the Son of God, and those who hear will live. Oh, di ba kayo nalito? Oh, di ba, buhay naman ako ah. Yes, pero spiritually, patay. Patay sa buhay ng Diyos. Yung buhay na walang hanggan, yung buhay na papasok sa karya ng Diyos. Pero ito, sabi ni Lord, the dead will hear the voice of the Son of God. And those who hear will live. Mabubuhay saan? Sa buhay ng Diyos na walang hanggan. Okay. So, yan po ang dapat, yan po yung purpose ni Jesus kung ba't siya naparito. The people, the dead, to hear His voice, the Son of God, for us to live. To have that life. Life in abundance. Tingnan po natin yung 26. For as the Father has life in Himself, so He has granted the Son to have life in Himself. Verse 27. And He has given Him authority to judge because He is the Son of Man. 28. Do not be amazed at this, for a time is coming when all who are in the graves will hear His voice. O, yan naman, panibagong time yan. Yung time ng pagbabalik ng Panginoon sa pagbubuhay sa mga namatay. Physically, na sila ay makakapakinig ng tinig ng Panginoon at mabubuhay. 29, and come out those who have done good will rise to live, and those who have done evil will rise to be condemned. Ito naman yung resurrection. So nauna yung pagbubuhay sa ating spiritual life na namatay dahil sa kasalanan, at ito naman yung pagbubuhay doon sa mga katawang namatay na tayo sumampalataya sa Panginoon. Datnan man tayo ng kamatayan, merong resurrection, merong muling pagbubuhay. Oh. Pero mga sumampalataya, tumanggap sa Panginoon, nakapakinig ng salita ng Panginoon, will rise to live. But those who have done evil will rise to be condemned. Meron din pong resurrection, pagbuhay sa mga masasama, but to be condemned. Upang sila ay hatulang maparusahan. Yan po yung isa sa purpose ni Lord, ba't siya naparito? To revive. But to revive has two meaning. Ang una dito, yan yung unang sinishare ko sa inyo, means, number one, means to return to life. Ito po, ibig sabihin po ng revive, to return to life. Yan yung reason ba't napunta si Jesus. Ibalik sa atin yung buhay na ninakaw ng devil. Sabi po sa Ephesians 2, 1-5, Paul writing to the Ephesian church, sabi sa Ephesians 2, na, tingnan po, sabi po ni Pablo, as for you, writing to the Ephesian Christians, as for you, you were dead in your transgression and sin. Sinasabi ni Paul, kayo, mga patay kayo. Sinasabi niya dun sa Christian, sa Ephesians, patay dahil saan? Sa pagsuway at dahil sa mga kasalanan. Verse 2, in which you used to live when you followed the ways of this world and of the ruler of the kingdom of the air. Si Satan yan, ruler of the kingdom of the air. The spirit who is now at work in those who are disobedient. Bakit may mga disobedient? Kasi, may mga disobedient kasi
Teka, ang bilis. Ito, may mga disobedient kasi merong spirit at work. Okay? Spirit yan ni Satan at ng mga evil spirit. Verse 3, all of us live among them at one time. Sabi ni Pablo, ganun din tayo lahat. Ganun ang ating buhay. Gratifying the cravings of our sinful nature. Sinusunod natin yung ating mga sariling gusto, sinful nature, and following its desires and thoughts. Like the rest, we were by nature object of wrath of God. Dahil sa kasalanan. Okay, in verse 4, but because of His great love for us, God, who is rich in mercy, made us alive. O, di ba? He made us alive. Yung mga dati patay, but Jesus made us alive with Christ. Even when we were dead in transgressions. Kaya yung tao, kahit gaano yung kabuhay, kung yan ay hindi pa nakapakinig ng salita ng Diyos, hindi pa sumampalataya, tumanggap kay Lord, because of sin and transgression, they are dead. It is by grace you have been saved. Sa biyaya ng Diyos kay Kristo, tayo ay naligtas. Sabi sa 6, and God raised us up, binuhay tayong muli ng Diyos kay Kristo at pinaupong kasama ni Kristo sa kalangitan. Wow, praise God. At sa verse 8, tuloy na po tayo sa verse 8, ang sabi po sa verse 8, for it is by grace you have been saved. Tingnan mo, naligtas tayo. Naligtas saan? Sa kasalanan, sa kamatayan. Sa kamatayang walang hanggan, sa impyerno, through faith. And this is not from yourself. It is the gift of God. Oh, gift of God kasi pinaghirapan ni Kristo. Marami na po akong natanong. Sabi niya na sila iligtas kasi, maliligtas kasi sabi nila, nagsisimba sila, sinusunod nila yung 10 Commandments. Sabi ko, magandang magsimba, tama yan, at sumunod sa 10 Commandments. Pero hindi ang katiyakan ng kaligtasan. Sapagkat ang kaligtasan ay regalo. Ano mo regalo? Kailangan mo lang tanggapin, hindi mo dapat paghirapan. Ang gift, tinatanggap. Gift nga, hindi merit. Regalo. Okay, sabi sa verse 9, not by works, so that no one can boast. Kaya hindi natin pwede pagmalaki yung kung paano tayo naligtas. At ang ipagmalaki natin si Jesus Christ. So yan po yung ibig sabihin ng si Jesus na parito to revive us, to bring life unto us. Yan po yung number 1. At yun po yung number 2, to bring back from inactive or unused stage. So yung ito pong pangalawang kalagayan, ito po yung buhay na, kaya lang unconscious. Spiritually alive but unconscious. Unconscious of the things of God. Unconscious of the will of God. Unconscious of the righteousness of God. Kaya, buhay, tinanggap na si Lord, sumampalataya na. Pero ba't hindi nagsisimba? Unconscious. Nakakita na ba kayo ng taong walang malay? O walang malay? Buhay, pero may buhay naman siya, walang malay nga lang, unconscious. Ito yung pangalawa na purpose ni Jesus. Yung mga believers ni Jesus na unconscious, muling maibalik yung kanilang consciousness para sila i-awaken doon sa kanilang pagiging inactive or unused stage. Basahin natin, Revelation 3:1-4. Si Jesus is speaking to the church of Sardis. Ang sabi ni Jesus, to the angel of the church in Sardis, these are the words of Him, words of Jesus, who holds the 7 spirits of God and the 7 stars. I know your deeds. Sabi niya sa mga Kristiyano, believers sa church ng Sardis. I know your deeds. You have a reputation of being alive, but you are dead. Ano niyo po, ito po yung mahirap, yung mga unconscious. Mahirap nilang aminin na sila ay unconscious. Yung mga Christian na cold,
Christian na malamig, Christian na maligamgam, ano pa? Yung Christian na apathetic, mahirap nilang aminin yun. Oo. At mahirap nilang makita. Yun nga yung halimbawa dito, yung walang malay o yung naturukan ng anesthesia. Ganoon, walang malay. Alam niya, inooperahan siya. Pero wala siyang nararamdaman. Wala siyang malay. Ganun po yung mga patay, mga dead spiritually. Ito, si Lord ang nagsasabi sa church ng Sardis, to the people of the church of Sardis, they have the reputation of being alive, but you are dead. Ito yung mahirap. Alam mo, buhay ka, pero pala sa paningin ng Diyos, patay. Kumusta po tayo? Tayo ba yung totoo naman, we are alive, naturally, physically, but spiritually, we are unconscious? Gumagalaw na ang Diyos, nagsasalita na ang Diyos, wala pa rin tayong narinig, wala pa rin tayong napapakinggan. Basahin po natin verse 2. Wake up, sabi ni Lord. Strengthen what remains and is about to die. Yung nananatili sa inyo na mamamatay na rin, gising, palakasin. Kasi sa Church of Sardis, hindi naman lahat patay. Meron pa rin talagang buhay. Tingnan natin yung verse 4. This is verse 2. Tingnan natin sa verse 4. Sabi sa verse 4, yet you have a few people in Sardis who have not soiled their clothes. They will walk with me, dressed in white, for they are worthy. Sa verse 5, he who overcomes, like them, be dressed in white. I will never blot out his name from the book of life, but will acknowledge his name before my Father in his angel. Pag tinanggap mo si Lord, isusulat niya ang pangalan mo sa book of life. Hindi niya buburahin yan. When you remain alive. Yun yung purpose ni Lord. O not to bring that life in us. At ang gusto ni Lord, manatili yung life na yan, even the consciousness. That's the problem ng mga Christians sa ngayon. Unconscious na sila. They have the life of God, pero unconscious sila. Sa will ni Lord, sa direction ni Lord, na ipinagkakaloob. Kaya nga meron pong awakening. Meron pong revival. Ito pong muli na gisingin, pukawin ang mga mananampalataya sa pagkilos ng Diyos. That's number 1. To revive. Ito po yung pangalawa. To destroy. Ito yung pangalawang reason kung bakit napunta dito si Jesus, to destroy. Alam niyo ba yon? He comes to destroy. Si Jesus? Destroyer? Oo. O na-revivalist siya. Pangalawa, destroyer siya. Anong dinidestroy niya? Basahin natin, 1 John 3:8. Sabi sa 1 John 3:8, he who does what is sinful is of the devil, because the devil has been sinning from the beginning. Ito na, the reason the Son of God appeared was to destroy the devil's work. Na parito si Jesus upang wasakin ang trabaho ng dyablo. Kaya may mga Christian laging naiisahan ng devil kasi unaware sila na may devil and at work. Ano ang work ng devil? To make people sin. To make people sinning.
Gawin ang taong nagkakasala. Yung ma-identify sa kanya. Basahin natin next verse. No one who is born of God will continue to sin. Pag anak ka ng Diyos, hindi ka magpapatuloy sa kasalanan. Because God's seed remains in him. Yung seed ni Lord. He cannot go on sinning because he has been born of God. Okay, so 10, this is how we know who the children of God are and who are the children of the devil are. So kung may mga anak ng Diyos, may mga anak din ng diablo. Anyone who does not do what is right is not a child of God. Ibig sabihin, child of the devil. Nor is anyone who does not love his brother is a child of the devil. So sa mundo, may mga anak ng diablo, may mga anak ng Diyos. Kaya si Jesus na parito upang lahat ay maging anak ng Diyos at wasakin ang work ng devil. Ang tanong, brothers and sisters, you're alive in God. Destroy na ba yung work ng devil sa life mo? Ano yung work ng devil sa life natin? Sinning. It's the sinning, yung patuloy na pagkakasala. Work of the devil. Make people to keep on sinning. That means habitual sin. Yung kasalanan paulit-ulit na lang. Habitual. Nais Lord, i-destroy yan. Yung 3 taon na sa church, 5 taon na sa church. Ganun pa rin paulit-ulit na kasalanan. Jesus wants to destroy that sin. He came to destroy that sin into your life. Sapagat yung sin na yan ay identifies the person with the devil. Example. Number 1, example po ng works ng devil. Make people to keep on sinning. Habitual sin, number 1, stealing. Yung pagnanakaw. Alam niyo, pag nanakaw, sabi sa Proverbs, kahit yung kupit, yung tubig na kinupit, pagkain na kinupit, nakaw pala yun. Yung 20 pesos na kinupit sa bulsa ni nanay o ni tatay, stealing pala yan, work ng devil. Tingnan po natin, Ephesians 4:28. Sige, Ephesians 4:28. Ang sabi po dyan sa Ephesians 4:28, this is the Ephesian church. Christian church po ito. Sinusulatan ni Paul. Ang sabi ni Paul, he who has been stealing must steal no longer. Siya na nagnanakaw, wag nang magnakaw. Bakit? Christian na, believer na. Kung dati magnanakaw, ngayon believer na, hindi na dapat magnakaw. But must work, doing something useful with his own hands that he may have something to share with those in need. O tingnan niyo po, dati hindi Christian, dati hindi anak ng Diyos, nagnanakaw. Pero pag Christian na, believer na ni Jesus, siya na ay nag-share. Have something to share with those in need. Sino ganon? Dati nagkukupit ka, dati nagnanakaw ka, pero ngayon, tinanggap mo si Lord, anak ka na ng Diyos, baliktad na, nagdidigay ka na. Amen? Sino ba gano'n? Palapakan natin si Lord. Amen. Praise God. Yan ang number 1. At kami, sambaliwala natin. Pero gusto ni Lord na i-destroy yan sa life natin. Alam niyo po ba, ito po yung pangalawa, work ng devil, habitual sin, lying. Ito pangalawa, lying, pagsisinungaling. Tingnan po ulit natin to. Ephesians 4:25. Sabi sa 25, therefore each of you must put off falsehood. Lying yan, falsehood. And speak truthfully to his neighbor, for we are all members of one body. Kapag part ka na sa church, body ni Christ, dapat wala nang lying. Sa Tagalog, ang lahat magsabi ng totoo at itakwil na ang pagsisinungaling. Sabi po, alam niyo po ba na ang lying ay isa sa mga mabibigat na kasalanan?
Ang pagsisinungaling ito po ay first and last sin mentioned in the Bible. First sin, unang kasalanan na banggit sa Bible, pagsisinungaling. Genesis 3:4. Si Satan, in the form of the serpent, nagsinungaling siya kay Eve. At sa Revelation 21:8, ito. So ito, sa Revelation 21:8, una sa Genesis, first mention of sin, at yung sa Revelation 28, last mention ng mga kasalanan. Ito, tingnan nyo po, nandito siya. Ito po yung mga kandidato po, mga kasalanan, kandidato sa impyerno. Tingnan nyo po, yung mga coward, hindi kayang tumayo sa katotohanan, coward, kaya nagsisinungaling, unbelieving, the vile, murderers, sexually immoral, those who practice magic and arts, the idolaters, and all liars, lahat ng sinungaling, their place, ang kanilang patutunguhan, yung lugar nila, will be in the fiery lake of burning sulfur. This is the second death. Yung second death sa impyerno, diyan po napupunta. So, hindi po natin maidalan, Lord. Ba't naman, Lord, all liars? Walang sinisino. Kaya di po natin gamitin na yung license na, Lord, believer mo ako, Lord, Christian ako, Lord, disciple ako. Hindi. All liars. So, tanggalin yung pagsisinungaling. Gusto ni Lord, wasakin yan, sirain sa buhay natin. Alam niyo po, ito, i-share ko po sa inyo. Sapagkat napaka-subtle nito, na bagay na to, yung scheme ni Satan, devil scheme, hindi naman po ito kasalanan. But oftentimes, this leads to sinning. Dito, karamihan nabibiktima ang mga Kristiyano. Kahit yung mga servants, minister ni Lord, nabibiktima sila dito. Dito sa devil scheme na to, i-share ko po sa inyo. Number 1, ito, temptation. Temptation. In the book of James, chapter 1, verse 4 to 15, alam niyo po yung temptation, hindi yung kasalanan. It's not a sin. Temptation is not a sin. But, it can leads us to sinning. Oo. Sabi niya, nagkakasalang tao, tingnan niyo po. But each of one is tempted when by his own evil desire, he is dragged away and enticed. Pag tayo ay na-drag away at natukso, na-entice, then after desire has conceived, it gives birth to sin. Kaya yung turo sa atin ni Jesus, doon sa prayer, sa Our Father, ilayo mo kami sa tukso. Sinabi ni Jesus sa Matthew 26, do not give in to temptation. Pray that you will not fall into temptation. Bakit? Pag bumagsak ka sa tukso, nagkasala ka. Ito ay bunga ng masamang desire na nahuhulog sa kasalanan, ang tukso. Sabihin mo sa katabi mo, huwag kang patutokso. Huwag kang patutokso. Maraming form ng tukso. Isang temptation, hindi pinahalata ni Satan yung Satan will make ways para hindi ka mag-pray at hindi ka magbasa ng Bible. Satan will entice you to be busy. Gagawin niyang abala ka, gagamitin niya ang gadget mo. Tapos alas 10, alas 11 na, so matutulog ka na. So, it will lead to sinning. Alam niyo po yung pag-pray at pagbasa ng Bible, paraan ng Diyos para ilayo tayo sa kasalanan. So that's number 1. Ano po? Temptation. Ito po yung number 2. I-share ko sa inyo kasi napakahalaga nito. Kasi maraming nahuhulog ditong Christian. Number 2, anger. Ito, anger. Katulad ng temptation, ang galit ay hindi kasalanan. Pero, pwede kang ihulog sa kasalanan. Kaya ginagamit ni Satan ang mga to. Ephesians 4:26 to 27. Ano ang sabi ni Pablo? Magalit ka pero huwag kang magkasala.
Huwag mong hayaang lubugan ng araw ang galit mo. I-destroy that works of the devil into your life. Ito. Sabi ni Lord kay Cain, but if you do not do what is right, sin is crouching at your door. It's desired to have you, but you must master it. So may mga Kristiyano, master na sila ng kasalanan. Alipin na sila ng kasalanan. No. Dapat ikaw ang master. Kaya mong utusan, itakwil, iwaksi ang kasalanan sa buhay mo. Kung yan man ay pagsisinungaling, kung yan man ay pagnanakaw, yan man ay pandaraya, yan man ay paninira, you can cast it out, rebuke it in the name of Jesus and allow Jesus to destroy that works of the devil into your life. Alam niyo po, yan din ang nangyari kay Moises. Preaching ng last Sunday, Journey to the Promised Land. It was the anger, di ba? Grabe. Pangako ng Diyos. Si Moses pa na leader. Yun yung nawala sa kanya. Pero, blessed si Moses. Si Lord pa rin naman ang naglibing sa kanya. At sa Mount of Transfiguration, kasama niya doon si Elijah at si Jesus, Moses. Kasama si Jesus, si Peter, James, and John. Pero na-miss ni Moses yung promise sa kanya to enter and experience that promised land. Israel. Bakit? Bakit? Yung galit ba? Hindi. Pero dahil sa galit. Anong ginawa ni Moses? Nung magreklamo, kasi mga Israelita, dito, Numbers 20:8-12, kasi naman ba naman yung mga Israelita, puro na lang reklamo. At dito, malapit na sila, nasa katapusan na ng 40 years ng kanilang journey. Papasok na sila, ilang hakbang na lang sa promised land. Patapos na yung 40 years. Ito, nagreklamo na naman yung mga Israelita. Kasi walang tubig, walang maiinom. Sabi ng Lord, sige Moses, tipunin mo ang mga Israelita at dalhin mo sila at sabi ni Lord kay Moses, kausapin mo yung bato. Kausapin mo yung bato para maglabas ng tubig at kayo ay makainom. Ano ang ginawa ni Moses? Sa Genesis chapter at Numbers 20:8-12, sabi ni Moses, gusto niyo ba magpalabas kami ng tubig? Kasama niya si Aaron. Gusto niyo magpalabas kami ng tubig at makainom kayo? Sabi niya, kayo. Tingnan natin yan from verse 8. Alam mo, sa galit ni Moses, sabi niya, kayo, mga rebelde kayo, mga Israelita. O tinawag niyang rebels. Kasi ang sabi lang naman sa kanya ni Lord, speak to that rock. Kausapin mo lang yung rock upang makainom ang mga livestock at ang mga tao. Verse 9, so Moses took the staff from the Lord's presence just as he commanded. Okay, ginawa ni Moses. Verse 10. In verse 10, ito, siya at si Aaron, tinipon nga nila ang mga tao sa harapan ng malaking bato. And Moses said to them, sinabi ni Moses sa kanila, makinig kayo, kayo na mga rebelde. Ang grabe. Galit na si Moses. Kayo na mga rebelde. Must we bring you water out of this rock? Tingnan mo, nawawala na sa hulog si Moses Sinasabi niya, kami, wala na si Lord. Sila na lang ni Moses. Sige, tuloy. Verse 11. Then Moses raised his arm and struck the rock twice with his staff. Water gushed out. Ano ang sabi ni Lord? Moses, kausapin mo lang. Anong ginawa ni Moses? Pinagpokpok niya. 2 beses. Ano ang nangyari? Ano sabi ni Lord? Verse 12. Lumabas naman nga yung tubig, uminom nga naman sila, pero ano sabi ni Lord kay Moses? But the Lord said to Moses and Aaron, because you did not trust in me enough to honor me as holy in the sight of the Israelite, you will not bring this community into the land I give them. Ayun. Kaya naiwan na siya doon, natanaw niya na lang yung
Israel, yung Jerusalem, pero hindi na siya nakapasok. Oo. Pinakyat siya ni Lord sa bundok at pinatanaw niya na lang. Yun yung consequence. Sa galit ba? Hindi. Kundi dahil sa kanyang disobedience kay Lord. Pero dahil sa galit, nagalit siya, kaya nagawa niyang sumuway sa Panginoon. Nang sabi ni Lord, kausapin mo lang, pero ginawa niya, pinagpokpok niya. Sabi ni Lord, you dishonor me. May consequence. Sino yung may mga galit pa dito? O pinaghaharian ng galit? Hanggang ngayon may galit ka pa rin. Hindi masamang magalit. Kasi emotion yan eh. Emotional being tayo. We're a being with emotion. Magagalit ka talaga. There are times. So may mga situation. Pero, tanggalin mo kaagad. Huwag kang magkakasala. Ito, basahin natin about anger. Last. Matthew 5:21 to 23. Napakahalaga nito sa atin. Tingnan niyo po. Okay. You have heard that it was said to the people long ago. Sa Old Testament yan. Sinasabi sa Old Testament to the people long ago, do not murder. And anyone who murders will be subject to judgment. Ang sino mang pumatay, hahatulan din. Mamatay. Okay? But I tell you that anyone who is angry with his brother. Pero sabi ni Lord, pero sinasabi ko sa inyo, ang sino mang magalit sa kanyang kapatid will be subject to judgment. Pwede ka magalit, pero huwag ka magalit sa kapatid mo. Siguro, magalit ka na sa ibang bagay, magalit ka na sa... Huwag lang sa kapatid. Bakit? Anong sabi ni Jesus? I tell you that anyone, kahit sino, nagalit sa kanyang kapatid. Dito, yung kapatid dito ay kuwan. Kasama dyan yung sister. Kapatid mo. Will be subject to judgment. Again, anyone who says to his brother, raka. Ano mo sabihin ng raka? Means fool. Sa Tagalog, ulul or gago. Ang sino mang magsabi niyan, is answerable to the Sanhedrin. Ibig sabihin, to the court. Kumbaga, nagsasabi nito is an offense. But anyone who says, you fool, will be in danger of the hell, of the fire in hell. So nakita po natin. Sa 23, therefore, if you are offering your gift at the altar and remember that your brother has something against you, ang kasunod dyan, hingi ka sa kanya ng forgiveness. Kung sumasamba sa Panginoon. Kung sumamba ka sa Panginoon, meron kang dalang offering or gift, iwan mo sa altar, go and be reconciled to your brother, come and offer your gift. So, pag-ingatan po natin yung anger, yung galit. Kasi, it leads us to sinning. Ito yung napaka subtle way ni Satan para i-control niya ang isang tao. Kayo nagkakasala, yung nagagalit at magagalitin, lagi talaga yan nahuhulog sa pagkakasala. Sabihin mo sa katabi mo, no to anger. No to temptation. Hallelujah. Kung meron tayo ganitong mga scheme ni Satan sa life natin, let the Lord Jesus break that. Tumayo po tayong lahat. Allow Jesus to destroy that. Hallelujah. Thank you, Jesus.